Amen? And thank you for that song. Thank you, Bible students. And I believe that is your burden, no? Muna ato ninyo na eskwela mo tungod kay kinahanglan ang tao o Ginoo o kamay gamiton sa Ginoo, and that way may mong blessing ang inyong pinag-uwi. Thank you for that. That is our students from Bible Institute and Bible College. We have 5 students. And salamat for that. Kami mga bata, you can go to your class. Hindi lang nagagawa kami lang. Just lang inay, mga bata, you can go to your class. All the children. And salamat sa mga bata, nindot kayo ng mga bata. And this morning, we talk about the article of faith. The article, sabihin, palaon, ang palaos ng mga pagtuo, at ang agian kahila. And now, karon nga hapon, I will talk about the church. About the church. At ay ganina buntag, ang simbahan, dili ang building, dili ang atong religion, pangalan sa religion, okay? Ang simbahan, dili ang mga butang na tumakitaan. It's all about material things, but ang simbahan is group of people. And the same people, o na itawag na church, ganaas sa Bible. Dito magtugay, please open your Bible, Matthew chapter 16. Matthew 16, verse 13, down to verse number 19. Atong atuan ko ang Biblia, Matthew chapter 16. And then, kung makita mo, atuan tayong ilugan, then basahon, as we give reverence sa pulong sa Ginoo. Matthew 16, pinakalas na litso. Okay, the church. The church. Yan. Dito na. Naka siya. Agad sa pinakauna. So, ako na nang ipang sikintanan niya. Okay, Matthew 16, verse number 13, down to verse number 19. Karon iso ang hapon, we'll talk about the church. And atong tanawon sa Biblia, kung usagid ang tinuod nga church nga naa sa New Testament church. Okay? Kung naa sa amen? Hindi siya kayo nagapagaw ko because of naga ko yung kangkaso ko man. But I try my best yapon, no? Nagaging ko na lang kitingan, di ba? Sige lang, ito pa ikamutan na maging blessing ang pulong sa Ginoo. So, kung sa verse 13, ito basahon kamo ba sa verse 13, ako sa 14, kamo sa 15, ako sa 16, kamo sa 17, ako sa 18, and then verse 19 sabay taong basa tanan. So verse 13, pasaha paliho. So gunta sa verse 13 and down, Matthew 16 start. Okay, begin. When Jesus came into the house of Caesarea Philippi, he asked his disciples, saying, Whom do men say that I the Son of Man am? Verse 14, the Bible says, And they said, Some say that thou art John the Baptist, some Elias, some others, Jeremiah, or one of the prophets. Look at verse 15, mga palihog basa. He said unto them, But whom say ye that I am? Verse 16, And Simon Peter answered and said, Thou art the Christ, the Son of the living God. Look at verse 17, let's start again. And Jesus answered and said unto him, Blessed art thou, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. Verse number 18, the Bible says, And I say also unto thee, that thou art Peter. Okay, about the statement of Peter na, And upon this rock I will build my church. No, wala gitukod ang simbahan kang Pedro, but sa dakop nga bato. Now, look at that phrase. I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Verse 19, and let's start again. And I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven, and whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever thou shalt loose on earth shall be loosed in heaven. Mag-apo ka, let us pray. Lord, once again, thank you for your goodness. Salamat, Lord, for this afternoon that you given to us. Salamat, Lord, nasabtan na mo kung sa tinuod na meaning sa usa ka church. Lord, I pray that you work in the hearts of your people. Salamat, Lord, sa kaninga church, na nahimo ming pundok, Lord, organization, nahimo mi, Lord God, na pagtigumanan, Lord, every Sunday, itungod na ay mong presensya, na adari ang imuhang tawag na kaimuan o kadaugan na kami makatuon sa imong pulong. Lord, ramdagi ang mong nahunag kasing-kasing, pasaylong ami sa among mga sala na nahimo, Lord. Nawala unay mga butang ng kababag, Lord, sa pagtuon sa imong pulong. Karon nga gabi, gamita ang matagos sa Lord, gamita ko as a preacher. Holy Spirit, convict the hearts of your people, and we can understand, Lord God, karon nga gabi, Lord, sa imong katuyuan sa matagusa. Lord, dili aksidente na luwas ni,
dili aksidente nga nahimo kay part sa kanila church, but I believe you have a purpose, Lord, sa among kinabuhi, sa kanila congregation. Lord, once again, we put everything in your hands. We love you, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. Please be seated. Salamat once again this evening. Once again, mayong gabi sa tanan. Amen. Mga title sa mensahe, the church. Look at the praise, the church. No, so, sa nabibasa kanina, mo ang time na si Jesus Christ niadto sa lugar sa Caesarea sa Philippine, and gipangutanan niya ang mga disciples. O niya na siya, kinsa man to, yung sa Bisaya pa, ingon ni Christ sa iya, nagaingon, si kinsa ako nga mao ang anak sa tao sumala sa katawhan. So girate ni Christ kung kaunsa siya na ilhan sa mga tao. Mula verse 14, ingon ang uban niya, some said, ingon sila, thou art the John the Baptist. Ikaw si Juan de Bautismo. Then uban, ingon ba, ikaw si Elias. Ang uban ko, ingon sa ikaw si Jeremiah or one of the prophet. So ang mga tao nga nagasunod kang Kristo, even nagasunod sila, but they don't understand who is Christ. Na ay question mark sa ilang una-una, or kinsa yun si Christ sa ilang kinabuhi. And that's why in verse number 15, kung yung tanawag nagsoon, we saw the context here, yung sa Bible nila, gikamutanan niya, usap kayo, wala kayo nakatama. Ang uban, yung John the Baptist, Elias, Jeremiah, or one of the prophet, na siya, wala may nakatama, kinsa man jud ko. Okay, yung ni Christ sa verse 15, he said unto them, but whom say I am, kinsa man jud ko sa inyong tanaw. Okay, but look at verse 16. Si Simon Pedro, siya lagi na nakatubag. Huwag tama. Ingat sa verse 16 niya, and Simon Peter answered and said, thou art the Christ. Okay, ingat sa ikaw si Kristo. Ingat sa Bible, the Son of the living God. No, sa kadagadagan sa disciples dito, ang uban nagatuo sa si John the Baptist, Elias, Jeremiah, ang uban nagatuo, ingat siya, ikaw si one of the prophet. But ingat ni Pedro, igsoon, ingon sa diya, ikaw si Kristo, ang anak sa buhi ng Diyos. Only Peter knows that Jesus Christ is the Son of God. So that's why verse 17, kung yung mga context na, and Jesus answered and said unto him, blessed thou art Simon. Bulahan ka. Ngayon naman, ikaw ang nakatubag, ikaw ang nakabulahan, ikaw Simon Bar-Jonah, kay ang unod o dugo, wala nakapalayag ni ini nga na kanimo, apa ng akong amahan nga naa sa langit. Look at verse 18 and so on. Dito makitaan, the first word, the church na makitaan, the first church na mention in the New Testament, dito makitaan and so on, in the book of Matthew chapter 16 and verse 18. Unya ang tanan ng mga religion, mauni ang ilang ginakugtan, ginakwaan nila nga maudyon ni ang foundation sa ilang church. Even a Roman Catholic, ilangan gigamit si Pedro din, kasi Pedro daw ang gibinlan sa church. But atong sabton, before na mag-alto sa church na mensahe, atong sabton, kung unsay giingon diya sa pulong sa look at verse number 18. And the Bible says, and I say also unto thee, sa Bisaya pa, o ako nag-ingon usab nganha kanimo. Una-una, i-appreciate ni Jesus Christ ang tubag ni Pedro. Ngayon na si Pedro, ikaw si Kristo, ikaw ang anak sa buhay na Diyos. So katong verse 17, tubag sa ni Christ, blessed thou art Peter Bar-Jonah, kaya tungkol sa tubag ni Pedro, siya lang ang murag na sakto ang tubag. So that's why in verse number 18 and so on, istorya ni Jesus Christ si Peter aning nga time, o ingon ni Christ sa Pedro, o ako nag-ingon nga na kanimo, nga ikaw mao si Pedro, mark this, wala sa ingon, kung ikaw si Pedro, sa simula ko, ito po ang simbahan, no? Look at the phrase, ingon sa Bible igsoon, nga ikaw mao si Pedro, o sa ibabaw ni ining bato. Okay? Kanang rock igsoon, dili na si Peter. Because the Bible says Peter is a small stone. Peter means gamay nga bato. A rock means that is the Lord Jesus Christ. Ibig sabihin, Christ built His church in His own, not in Peter. Nakuha na to? So dili na to maingon kay tungod si Pedro ang ilang head. Si Pedro ang pinakauna nila. Sila ang pinakaulo sa church si Pedro, and then sila na ang tinuod ng church. Kaya tungod, gibilin kang Pedro ang gitawag na simbahan now.
Ingon sa Bible, and upon this rock, ang word na igsoon nga, thou art Peter, maunang statement ni Pedro na ni-claim siya that Jesus is the Son of the living God. It will connect sa context in verse number 16 na si Pedro nakasabot siya, nakaila siya kung kinsa si Christ because many people wala nakaila sa iya. So that's why in verse number 18, dili na siya gitukod ang simbahan kang Pedro, gitukod ni Kristo ang iyang simbahan in His itself. Ibig sabihin, upon this rock, I will build my church. Thou art Peter. Kung unsay gi-confess ni Peter, ngayon si Peter, ituo siya, na siya anak sa Diyos, and the Bible says, I will build, and thou art Peter, upon this rock, I will build my church. And the next phrase is on, and the gates of hell shall not prevail against it. Wala dyan makakitawag igsoon nga, maka-building siyang kitawag igsoon na simbahan sa Diyos. And look at verse number 19. Now, i-claim na po nila diri. Verse 19, ina na po i-claim na nagkitawag na Yahweh or Susi. Tanawa. Po, lagi. Ibilin lagi kang Pedro ang Yahweh sa langit. Ay, problema. Imuha lang Yahweh, pero ako ang pertahan. Kung saan man mo ng Yahweh, kung kay pertahan. Wala'y pulos ang Yahweh, di ba? Amo ni, ilang claim diri. Tanawa, kung ikaw mabasa lang, kung imuha lang yung understanding, mga ingon yung tama, giday sila. Gibili na giday ang Yahweh kang Pedro. Look at verse 19. Ano itong anak? Okay, ang church, wala gibuild kang Peter. Number 1, ang church, wala gibuild kang Peter. Gibuild ni Christ in His own. And upon this rock, I will build my church. Ano kong bato? Ino mo kung 2 Corinthians, I think, 2 Corinthians 10, I think, ang itong verse dito, nga ang rock is the Lord Jesus Christ. He is the rock. Mabila, nagkakanta ta nga solid rock because ang rock is the Lord Jesus Christ. Kasi Pedro, gitawag na siya nga small stone, gamay nga bato. Mauna ato makikandya. Dato verse 19, hawa na. Mali ay lang gina-claim always. Look at verse 19. And I will give unto the keys of the kingdom of heaven. Ingon sila, tanawa. Ang susi lagi sa pingarian sa langit na atong Pedro. Look at verse number 19. O bisan unsa nga ikaw mubukos dinhi sa yuta, maminugkusan dito sa langit. O bisan unsa nga ikaw mubadbad dinhi sa yuta, mabinadbaron dito sa langit. Now, ang question this evening, kano sa man ni gigamit ni Pedro ang susi? O dala usahay, nakatanong sa una-una, kung mamatay ta, matubang ka ka Pedro, kasi Pedro, dalang sunoy, siya ang mo-declare nga, sunod ka sa langit kay, butan ka. Siya mo-declare nga, sige, sunod ka sa langit, tungod kay, ing-ani ka. No, dili si Pedro ang atong mediator, our mediator, walalaan ko dili si Jesus Christ. He is the one who, siya ang head sa church. You know what, kanina claim na si Peter ang head sa church? Wala-una pa lang mali na ilahang pagtulutan. Ganong si Pedro man ang head na dapat si Christ man. Ganong grabe man kay sila tawag ani, grabe ka faithful sa tawag na ibinlan lang sa susi, more than sa naghatag sa susi. Isipon mo na, grabe lang ka faithful sa katong ibinlan sa susi, wala nila nasabtan nga ang si Kristo di ay na-duplicate. Mula ingon sila, ingon balik tayo po diya, ipa-duplicate niya, ay hatas na baptist. Kaya para makasunod sa langit mo na. Muna ilang ginamit o hindi. Kasi Pedro na gano'n lagi ang nagtukos. Pedro na mali so. You have to understand the context. Peter was confessing that Jesus Christ is the Son of God. And that's why, wala gibuild ni Christ ang church kang Peter, he built on his own. And the next page is on, kanang yabi niya, kung ba kaasa nagamit ni Pedro? Gigamit na ni Pedro in the book of Acts. If you can understand, wala'y lain nga apostles ang pinakauna nga nagwali sa maayong balita kundi si Peter. And the other apostles na sunod po nagwali in Jerusalem after nibalik si Christ sa langit, after sa nikailab sa langit, bibili ang iyong suko sa mga apostles, and Peter was very bold. But remember, gikan siya sa backsliding. Remember ka, gidinay niya si Christ.
for almost third time. And then, nabutang siya una-una, ang mubalik na lang ta, o kung ay, galing gitawag na managat. Mamalik na lang managat. And then, nabanaw si Christ, nabanaw ni Christ, dito na. Magbalik ni Christ sa langit, siya ang pinaka-on fire for using the key. What is the key? The key is the gospel. I believe that. Ang susi, padulong sa langit, dili ang susi kung unsa man ang yabiha. Ang susi, isol, padulong sa langit, wala lain kung dili ang maayong balita na si Kristo nabatay, gilubong o gabanaw para bayar ng atong mga sala. That is the real key. Padulong sa langit, wala na lain. And I don't care kung unsa man 7 sacraments kailangan ina-apply niya, dili ka na ang susi. And throughout the Bible, ang susi is the power of God unto salvation. Wala na and kundi ang gospel. And you know what? There are many people that say, unya ato na magian, kung unsay gitawag nga marka sa New Testament Church, unsay tinuod na simbahan, kinsa ang tinuod na simbahan. Kaya nga naman, we need to understand it. Wala ko nag-claim kita ang tinuod, but I believe, hoping ka and praying ka, that as long as musubay na ka sa pulong sa Ginoo, dili ka mahimong mali. As long as your doctrine from in the Bible, and I believe it's so mahimo kang panalangin. And the Bible says, nindot kay kamasabtan niya, dili si Pedro ang head sa church. And that is the Lord Jesus Christ. Now it's so on, the word church means, kung imong tunan, it comes from Greek word ecclesia. The word ecclesia means meaning to call out. Ibig sabihin, to call out from. Christians are called out from the world system to be in Christ. Katong sa una, kung wala pa ka naluwas, you are under in the world system. Tarang nga kahilayan, tarang nga bisyo, tarang nga kabuhang sa kinabuhi, tarang sala, imong ginasubay, imong ginahimo, mabakap, mamaligtas, tarang kinabuhi, katong sa una, wala pa ka naluwas. You are called out from that. Gihawa ka diya. Gihawas ka sa Ginoo. And now, in Christ ka na anak kay Kristo, na ninabuhi na kangasakto kang Kristo, although mga ating manggapon, kung dili na kaayo, di ba? Mamakak manggapon, kung dili na kaayo. Mamalikas lang, kung dili naman kaayo. So at least na kabaguhan, di ba? Pero hindi, wala, kung magina. After 10 years from now, 9 years from now, kung yun tayo, kung padayon ka na, kung binuod ka naluwas, amen? Kung faithful ka sa church, I believe it's on 10 years from now, convicted na kayo ka anak, hindi na kabubuhat ka na kayo. And I believe that. So mauna ito makitaan diya. Ang word na ecclesia, the church, gigamit ang Greek word na ecclesia, pulled out group from the world, from your sin, from your old life, from your vices, gikan sa imong kinabuhi sa una, and then you're pulled out from in Christ, para mahimo ka diha kang Christ, para mahimo ka nga in Christ tayo soon, because of our faith in the Lord Jesus Christ. As a church, we need to be united. Amen? Kailangan nato na. If you are saved, you're part of the church. That's why always stay in the church. Kung luwas ka, nabaptize ka ng church, belong ka ng church. And you know what? The church is our company, not our enemy. Amen? Always remember that. Ang simbahan, dili ito kaaway. Ayaw isipa nga ang mga tao sa church, kaaway mo na. Yes, sometimes people will use Christians to defeat us. And sometimes ang pinakasakit o pinakabugat na kalaban is fellow believers. Maawit na sa itong kitawag, kinabuhin Kristuano, nag-aamping ta, nga walay mga butang na atong himuon nga negosyo sa church. Kaya naman, kung ang magtupod na kitawag na gamay nga negosyo sa church, it's so on. Sometimes mo kayo mahimong gitlan. We don't do the business in church. Kung gusto mo mag-business, nagawas simbahan, ayaw sunod. Kaya dili niya siya business at ang ginawag na ang income ang simbahan. Dili niya siya business sa material nga butang, kung ang church, ang negosyo, anay kalag. Dili conflict. Okay? Dili away, dili samok. Wala, from time to time, we try to be careful sa mga butang na nagasunod. Wala, nag-try na careful kung naaman mo yung mga business, each and everyone, inyuhan ng sabot, pero ayaw ginabaya ang simbahan, amen? Kaya kasagaran, even in Mount Calvary of the church, sa una, before, close kayo ang mag-friend kayo siya sa church, so niya, nagkaroon sila gamay ng business, and then, na-failure silang duha, nag-away silang duha, and then karoon, ginamay ang church, wala na nagsimba ang isa, wala na pa nagsimba ang isa, and instead, unta kapatuon sila, pero palayo sila, why? Because night conflict.
So, dili nga ng church, amen? Dili ito kaaway ang church. Ayaw damaya ang church. Inuwa man ang decision. Kamo may nagsabot. Kamo may nagnegosyo. Kano malaman ang Ginoo? You understand that? If you have something to do in church, make sure nga walay tao nga ma-offend. Walay tao nga magundang tungod ana nga negosyo, tungod ana nga business. Sometimes it's hard to work with fellow Christian. Kaya sa ano lang ka ba? Sabi daw, yanuhon lang ka. Isi-isi lang nakaata. O baga na simbahan, okay na. Wala ako, ano sa una, mga negosyo. Kasagaran akong customer, wala, ito na Mount Calvary. Tinghalag ko na. Karagadagan pa naman ang customer sa Mount Calvary. Wala, hindi magpagkabaho. Nagalas kaya lang, ang Mount Calvary. Huwag mag-inasaan sa Mount Calvary. Sige saan eh. Because I understand, most Christian take an advantage tungod kay maunay negosyo, kinanglan niya, take an advantage, yan. And then, mahimong conflict. Ano saying, pero kung truthful ka, kung tinuod ka sa imong gitawag pag-amigo, pag-kauban sa imong kauban, I believe na i-purpose na Ginoo. That's why the church is not our enemy. The church is our company. Ibig sabihin, ang church, maunay ang atuanan in times na natin problema, church, mga sa pulong sa Ginoo, mag-alert. Ito man, the mark of the New Testament church. Next slide. The mark of the New Testament church. Number 1, pagduan, 2 Timothy chapter 4, verse 12. 2 Timothy chapter 4, verse number 12. 2 Timothy chapter 4, verse number 12. Pagduan, kadali. Kailangan ito ang pulong sa Ginoo. Muli ang marka. Ang marka ni sa igsoon sa New Testament Church. And look at that phrase. Okay? 2 Timothy. Okay, 2 Timothy chapter number 4 and verse number 2. Nanaka sa Amen. 4:2. 2 Timothy chapter 4 verse number 2. So sa verse 1. Ito basahon sa bahay ka na. Ready start verse 1. Ready start begin. I charge thee therefore before God and the Lord Jesus Christ, who shall judge the quick and the dead, and is appearing at his kingdom. Look at verse 2. Preach the word, be instant in season, out of season, reprove, rebuke, exhort with all long suffering and doctrine. Ano one exhort? A church that preach the word of God. The New Testament, the mark of the New Testament church, nagawali sa gitawag na pulong sa Diyos. Always remember, Ikson, ang tinuod na gitawag na simbahan sa New Testament church, they were preaching the word of God. And you know what? In the book of Acts, balikan ang book of Acts, Acts chapter 2, verse 42. Acts 2:42, Ikson, please open your Bible, buhat, kapitulo 2. Verse 42. Acts 2:42. Ano Biblia? Acts 2 and verse number 42. Look at the verse. Look at the praise on Acts chapter 2 verse 42. Ato makita niya. Acts chapter 2 verse 42. And the Bible says, kung anak ka sa Amen, ato masaon sa Bible na anda, ready start, 42, ready start, begin. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, and in breaking of bread, and in prayers. Look at verse number 41. And they that gladly received his word were baptized, and the same day they were added unto them about 3,000 souls. Acts chapter 5. Acts chapter 5 is all. Acts chapter 5. Please open the Bible. Acts chapter 5 and look at verse number 29. Acts 5:29. But before sa Acts 5:29, look at verse number 25. Acts 5:25. Acts 5:25, the Bible says, Then come on the children, saying, Behold, the men whom you put in the prison are standing in the temple teaching the people. Then when the captain of the officers and brought them without violence, for they feared the people, lest they should have been stoned. And they that they were brought them, stay said, and then before the council, and high priest asked them, saying, Did not we strictly command you that ye should not teach in this name? And behold, ye have filled Jerusalem with your doctrine, and then to bring this man's blood upon us. Look at verse 9. Then Peter and the other apostle answered and said, We ought to obey God
rather than man. No, igsoon the book of Acts in the first century churches, ang mga unang na Kristohano, the Bible says, they were preaching the Word of God. They were preaching in streets, they were preaching in church. Now, atong emphasize ni, unsa nga pulong sa Ginoo ang ginawali. Ginawali sa pulong sa Ginoo, pinaagi sa simbahan. Just like Acts chapter 2 verse 42, ganingon ang Bible sa Acts 2:42, the Bible says, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine, pagtulunan, fellowship, and breaking of bread, and in prayer. And so on, the church that preached the Word of God, especially nagawaling na simbahan sa pulong sa Ginoo. You need to understand, the church that preached the Word of God, a church that preached the truth. Amen? Eh, bahala pasakitan ka, bahala kung sa imong bation, as long as kung kamatuuran, iwali na sa maayong balita, iwali sa mga tao. Simbahan nga nagawali sa kamutuuran, simbahan nga wala nagapuyo sa bakat, simbahan igsuol kung sa diin, nagawali kung tudluan ka kung sa'y tinuod. Amen? Dili bakat. Number 2, a church that preached against sin. Amen? Kada kasimbahan, mauna ang tinuod ng church in the New Testament church. Kada ka church na gawali sa sala, nga kung sa diyan ang ihimo sa usa ka tawo, ang pagpangabit sala, ang paghimo sa mga butang na dili maayo sala, kung sa diyan kung unsay sala sa una, sala ang gapon karon, kaya naman daghan na kayo kasimbahan na igsoon today, nga wala na gyud nagwali og sala. Ang ila lang wali, gugma, ang Ginoo gugma. Ang atong Dios grasya. Mahita nila ang Ginoo judge. Muhukom diyan. Look at Ephesians chapter 5 verse 26 down to verse 27. Nganong ginabadlong ka sa Ginoo? Nganong kailangan ta walihan og mga sala? Kay tungod sa atong kinabuhi igsoon dagdag mga butang nga dili malipay ang Dios. Muna in the church, he preached the Word of God na ay correction, na ay pagbadlong sa tuwa. Look at chapter 5 verse 26. Kay mauni man tabo. Okay, as a pastor concerned kayo ay kaya kung dili ka muwali o sala, ako'y manubag sa Ginoo someday. Ikaw mga pastor, wala nimo gituduan imong mga membro, kabawan na, unya karon, ako'y palingman. Kaya naman, mauli may tabo, look at verse 26 and 27, the Bible says that He might sanctify and cleanse it with the washing of water by the Word. Naagi sa tuminaw sa pulong sa Ginoo, malimpyuhan ta, cleansed by the Word. Look at verse number 27, that He might present it to Himself, a glorious church, next phrase, not having spot, no wrinkles, walay mancha, or anything that stings, but that it should be holy and without blemish. Now, maunsa man mahimong paraan ang church kung walay pagwali sa sala. Maunsa man ka magpalayo sa mga sala kung di ka makadungog kung kaanong ihimo di ay sala. Amen? So that's why a church that really care for us is a church who preach on the Word of God. Wala ba nag-review kung dili sa pulong sa Ginoo? Every time we preach this because naa sa Biblia. Every time we preach this because kapalumi, mauni ka magtuuran, mauni makatabang sa tuwa. Because always remember, sin can destroy our life. Hindi kayo maguba sa Ginoo, hindi kayo maguba sa sala ang atong kinabuhi. Ang atong pangandoy nga nindot na pamilya someday, ang atong pangandoy nga naatay godly family, pili na kubaon sa gamay nga sala. Muna, from time to time, we heard the connection in this place sa kalinga church. Kaya naman, maumali ang church kung salihin, tama para na to. Pipila na lang isuon ka mga preacher karon nagawali against adultery. Kay most pastors di ay nag-commit ang adultery. Pipila na lang ka pastor ka isuon nga nagawali about fornication. Kaya ang pastor di ay nakikilawas. Pipila na isuon ka mga pastor ka isuon na natulog amay tungod sa mga palahubog, mga ilim nun. Daghan na kayong wala nagawali man tungod sa ilim nun. Hirman, ang pastor di ay nagainom na. Paon sa nato mag-present ang church na glorious. How can we present the church na walay spot, walay mancha, or wrinkle? Kung ang tibuok ang kasimbahanan, tibuok ang membro sa church na naligo o nagpuyo sa sala. Muna ang New Testament church, we are be carefully exhorted to control kung sa'y ginabawa sa mga ito. So kung galing kayong mga kasimbahanan, ang leader sa ilang mga choir, even mga leaders sa ilang mga churches,
mga lesbian. Ang ngayon sa mga churches, mga LGBT. I don't know kung yun sa pagpunahuna nila na ang LGBT against kayo ang Bible, anak. Mayroon sila, pastor, yung wala ka kita sa mong kasing-kasing. Ang among kasing-kasing, mas importante mo lang sa imong istorya. Yes! Wala mag-ini mo nataro ang imong pisikal. Ang imong nagkasing-kasing. Wala mag-ini mo nataro ang imong forma. Ang imong nagkasing-kasing. Kung mali ang imong kitansin mo, mali imong kasing-kasing. Kaya kung maayo ang kitansin mo, maayo imong kasing-kasing. That's why we don't care about those people. We love them. Dahil kung mata sa ilaha, kailangan sila maluwas. Pero di na ginahan sa ilang ginahimo, ay mali ila. And that's why from time to time we correct that. Because sin can destroy our life. And many times, ibalik na, sin is very costly. Walay sala, iksoon, nga maghintay ka sa laon niya. Ang bunga, anak, wala lang, naanay bayad. Naanay bayad. A church that preach the truth. A church that preach against sin. Importante na, kinaghan na kayong mga kasuhanon, kaligsoon, na nag-consider na lang mga inabuhi sa sala. Sa bagay, pastor, lagi na may patulong. Sige na, nagod pastor, palibali-pali na nagod pwede. Yes. You can enjoy what you want to. Kasi nakalimot ka, na yung talag, pagdalusin ka, no? Hindi ka mag-enjoy sa imong sala. Pero sayang, mga talag, na imong masanyo ka. Matulong sa inyo. Person, a church that preach against sin. Preach against sin. Dili na kayo ni madunggan mo sa uban. Kasagaran karon more on ang pagsimba, more on emotional na lang. Praise and worshiping. Muli na lang, murag nakasimba na ito, okay na lang, murag wala lang sila. Pagsimba na, so I'm telling you, ang pagsimba is very important at umasabtan na every time we are in church, we learn the Word of God. Wala ka simbahan para ma-feel okay ka. Wala ka na church para maingon ka na, okay na ko, ugba, pagpakasalan, abot ko, kinakasimba ko, no. Hindi ka na ang purpose sa church. Ang church, gina-rebuke na ka, every time ginabatlong tayo soon, na ay mga butang na dapat itong pag-una itong ginapuwi. A church that stand in the Word of God. Hindi lang may soon, karoon ang mga simbahan na nagbarog sa kamatuunan. Naghan kayo, even Bible Baptist Church, mga Bible Baptist, even Baptist na, dinipart the truth. Katuon na sila nga ang ilang kaluwasan, election na lang, pinili na lang ka, pilion na maluwas. Baptist na ha? Subo, pero winawag so there are many Baptists today. Kung yung ingon sila, mo manggod kayo, wala manggod mo yung mga knowledge, wala manggod mo gaspila, wala manggod, mubo, pero kayo mag-gaspila, no, ikso, di daw, kailangan na pag-gaspila, ang kailangan na po pulong sa Ginoo. The more nga malagad kag mahibalaan, the more ka mahimong mubo. They claim that they were wise, pero kalimot sila ang Ginoo na gamit ang mga foolish things of this world. Wala nagamit ang Ginoo, mga bright, mga wise, wala. Kasagaran kung makita Erikson, nagamit sa Ginoo, mga walay pulos, tuwak. Ipakahon si Elijah. Isa kong mag-down, talang uwak nga, mga akong magaling ng karne, mga akong magaling piso. Pero kung sila nito po, igamit sa Ginoo, nagdala ang hamburger, tinapay ang karne, ipakahon si Elijah. Sometimes it's so on, dili na kailangan pa-bright day ang imong mitawag-tawag pangalagad. Pero sa kung sobrang ka-bright, mahimot ang buko na. At most of the time, kay bright na kaya, gusto rin mo, ikaw na yung matuman, ikaw na ang tama, ikaw na ang tama. Huwag ka kabando niya, kayo na naging sa kamtuuran. Di ba, subo, it's so on. And even Baptist churches today, they part the truth. Nawala na ilang itawag na tinuod na magbarog sa pulong sa Ginoo. I thank the Lord it's so on. Nga naako sa simbahan na nagawali sa pulong sa Ginoo. And I thank the Lord of that. I'm so very blessed na ako sa church na wala nagagbago. Na ako sa church na wala nag-change kung unsay pagtulunan sa una until now maulaga mo ng pagtulunan. I like the church na naa sa pagsimba. Kung badlungon ko, pinagis ako mga mali, magbabadlong ko. I thank the Lord na ako sa church na natudlo sa kamatuunan. I thank the Lord na ako sa church igsoon na nagabarog sa pulong sa Ginoo. And I believe igsoon that kind of church is a part of a New Testament church. Number 2, because of time. Not only igsoon to preach the Word of God, but number 2 igsoon a church that proclaim the gospel. Excuse me lang. A church that proclaim the gospel. Ang simbahan na nag-proclaim sa gospel. What is the word proclaim? The word proclaim is to declare. The word proclaim is
is isangyaw, nagasangyaw sa maayong balita. Pasalamat tayo, son, from time to time, kung nagalakaw ka, nagasumwiling ka, dili na ito, kinatudlo ang baptist, amen? Pasalamat tayo, nagalakaw, natudlo sa mga bata, dili na ito, kinatudlo ang baptist church. We thank the Lord every time we go to other people, ang atong bitbit, walay lain, kung dili ang maayong balita, amen? The gospel, the church that proclaimed the gospel, daghang mga tao, nagalakaw, kasangyaw sa tumalibot, but the problem is, mali ang mensahe kinabitbit. Pasalamat ka sa church, nag-proclaim ka, nag-declare ka, nag-hatag ka kabuturan, kay maunay sugo sa Ginoo. Tinatutuan because of time, Mark 16:15, going into all the world and preach the gospel. Ingon sa Acts 1:8, and be witnesses unto me both in Jerusalem and Judea, and all Samaria, and the uttermost part of the earth. Every children of God, every believers, every saved person, we are commanded to go, to proclaim the word of God, to proclaim the gospel to every creature. So that's why the mark of the New Testament is on a church that proclaims the gospel. Please open your Bible in the book of Romans. Romans chapter 10. Pas na tayo. Romans chapter 10. 3 points naman ito, pero I believe it will give us a strong foundation in our church. Romans chapter 10, verse number 13. Romans 10:13. Romans chapter 10, verse number 13 down to verse number 15. Akong basahon. Ingon sa Bible, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Muna yung tabo sa imo ha. The moment you call upon the Lord, the moment you trust the Lord, the moment you accept Christ as your personal Savior, imo siya gidawat, imo manduluwas, the moment of that, the Bible says, maunang adlaw nga ikaw naluwas. Pasalamat ka kay naluwas ka. But ato i-consider ang ubang tao. Look at verse 14. Ubang nga tao kung wala ka naluwas. How then shall they call on Him in whom they not have believed? And how they believe in Him in whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? Ingon sa Bible igsoon, maunsa man siya makamutuo kung siya wala nakadungog, o maunsa mo siya makadungog kung walay ipadala. Look at verse 15. And how shall they preach except they listen? As it is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel. Amen? Tindot kaigsoon ang mga nagawali, ang nagaproclaim sa mga balita of peace and bring glad tidings of good things. No, I believe igsoon, anak ko sa inyo for many times na, the greatest joy of a Christian is a soul winner. Amen? Ang pagdaog o kala, ang nagdaog o kalag, ang pinakanindot, ang pinakakalipay sa libo kalibuhin mo igsoon, the moment you present the gospel, the moment you know that that man who received Christ, kabalo ka, grabe, kalipay niya, o kamo siya kalipay, kaya nagdawat sa Ginoo, maupot ang imong pinakadako, makalipay ko sa din, dili kaya bayaran kwarta. Una, wala tayo i-invest na kwarta, malipay siya. Kedua, nalipay ka tungod kay nalubas niya. Kasagaran kalipay, ka-invest na tayo, ba? Kung gusto mo mag-enjoy, palitaan eh. Ay nga ni, anak. Pagkaigsoon, ang tinuod ka kalipay, walay bayad, amen? Ang tinuod ka kalipay, wala nag-invest o kwarta. Ang imo lang buhaton, ang imo lang time, ang imo lang pag-share sa pulong sa Ginoo, i-proclaim lang nimo ang gospel that Christ dead, namatay, gilubong, pagkatulog ka adlaw na panaw, and the people, you remember the first time you witness? Ako din ako malitan, the first time I witness, wala kita human, wala kong matupag ang maring o sabihin, ayaw, yung uban kay Pastor Ronald. Nag-speaker at taron sa anniversary, ayaw din uban. Kaya pasangyawan ka, hindi ka kabalo. First nila akong witness lagi, kapangurog ang atong kamot. Allah, gaana ko ka-share ba, sir? Ano ba ka, sir? Ang tasadaan ko yung pangurog. Kulpa, hindi kayo kulpa, asin kulpa. And the first time ko nga nakashare ko sa pulong, so the first time, excited ko nga nangurog. In short, wala na human. Ang ako lang na-present is ang bad news lang. Ang tao makasala, tungkol sa tao matay, tungkol sa impyerno. Ang impyerno siya, tinukod ka lugar. Wala kong masar. Hindi pa kaya mo nun. Ikaw tiwas. Isang yawan ni Pastor Ronald, couple sila, couple. Babae, magkasawa sila.
Kompol ko siya. Asangyawan na luwas. Kung ako siya ang ibate, hasta rin akong lipaya. Dili man ako ang nakadraw o gan, dili man ako nagawin sa Ginoo para ma-save siya, pero kabalo ko na ako'y part. Ulit ko ano gabihin. Nagkakatulog ko, nag-smile. Karang feeling mo mga, grabe yun, kakalipay. Gusto na ko, balikan kung kalipay nga, that the moment I witnessed people being saved, na naay someone nag-proclaim sa gospel, naay someone nagtudlo siya, na-save siya. Pero sa akin, mga witness kong mga tigulang, ma-remember na ko ang time na kalipay siya kung maayo. Wala, from time to time, ganyan kayo nga, na-save siya, and then, wala na na-save pagka-Domingo, pagka-Ugma, at simpa, pag sila. Wala ba yung joy na kukat? Maayo kayo nakasimpa ka. Okay, ingat gusto ka sa luwan, kaya nasimpa ron. So, simpa ka. Sa ako kayo sa disco. Sa ako kayo sa disco, open mo sila, sa ako kayo sa disco. They grow up in a Christian life, igamit sa Ginoo ilang ginabuhi, natarong ang ilang pamilya, ang ilang mga anak, nagpadayo ng simbahan. Ay gawin so sa kanala kong kalipay. And until now, I'm so very happy with that. Maulay kalipay, hindi ako makabayaran ko. That's why the church who proclaim the gospel, ang mark, kung hindi sa mga Kristo of the church, can proclaim the gospel. That's why nagalakaw ka, dili tinakawang. Kaya imong surveilling, dili kawang. Ang imong time dito sa mga bata, dili tinakawang. From time to time, we proclaim the gospel exon, dili nakawang. I think the more, last Wednesday, we tagaan the privilege, the opportunity to proclaim the gospel sa mga estudyante. Dahil wala na nag-expect nga, ay tabo ko. Ano po nga, una-una akong gilantaw, ang una gilantaw na akong among sitwasyon, lukoy kayo ni. Although na-abi sa stage, pero mga estudyante na sa gilid. Ang tira, ano yung mga tubok, ako pa, ni religion pastor, kay sila yung doon, kay mga bangko, maayong pagkamisa na rin ilahan, ako mga Christian, mga non-Catholic. Nara sa gilid. Sige lang mo, ikaw na yung bahala ni. Marikapon, hindi nga, ma-enjoy na mong service ka mga po. Makayon ni, wali sa may balita, proclaiming sa gospel. I don't expect na aman sa video makita na niya. During invitation, half of them, they raised their hand. When we proclaim the gospel, it's so on. Ang ato lang himuon, ilo at ang wali. Pero ang muluwas ng Ginoo. Sa atong lantaw, delikado lang ta. Abi na to, walay luminaw ani, abi na to, walay nakasabot. Sa atong pagwali, walay pulos ng wali ani, wala kay comparison sila. Pero when God worked in their hands, I saw hands ikapataas silang kapot. And I believe God, liyok ko sa Ginoo, ako ba nagipubos sila, ikaw pataas ka ron, sino ta ka, wala. I believe liyok ko sa Ginoo. That is a church proclaiming the gospel because the gospel is the power unto God, unto salvation. That's why the church that proclaims the gospel, salamat, kaya mga privilege na mga time na makatudlo na sa maayong balita, makawali sa maayong balita. And that is our purpose, why we go soul winning, why we go out, na nagalakaw na. Because our life is a product of the gospel. Kung walay gospel, hindi makamanuwas. Kung walay someone nag-sacrifice, kung walay someone na ato sa imong balay, kung walay someone nag-surrender sa iyong kinabuhi para mag-ato sa malapatan, and I believe so you are not in church today. And maybe wala ka simbahan ka, but thank the Lord because of the gospel. Our life na usab. At church, we need to do something to proclaim the gospel. Ang privilege and opportunity, tanan yung privilege and opportunity, atong i-grab, atong tagaan, ang importansya. Tingabalo like so, there is something himuon diya. Atong Wednesday, kabalo ka usap ng oras, i-contact ato, gabiin na. Naugma na ang event, na kumang wala tayo makakampo, patarang ko. Kaya nabigla ko ang in-charge dito. Salamat na natin contact dito. And that night, alam ko, ano ba, sige mo. Siguro nag-busy ko kayo, nagsimba ko na paghapon. Mag-ibigay pa din, nagtagal kayo mo, sige, makapanaw, ato mga tuwan. Pinaat ko na dito. I-proclaim sa gospel. Sa ako palang pag-ato. Gusto sila. Hapon ko yung tiyog. Nagapagaw pa ko ato. Hapon na mga people grade. Dito kayo nakarang ng tiyog. Grabe akong upo ato. Sipon. Pero nagwaano yan po. But the moment, during invitation,
Even in prayer, I saw many boys who accepted Christ as their personal Savior. Hindi na ko ito hope. Hindi na ko ito power. And I believe it's the power of God. So that's why at church, a mark of a New Testament church, number one, a church that preaches the Word of God. Number two, a church that proclaims the gospel. And number three, because of time, a church. Number three, next slide, number three. Next slide, number three, okay, a church that produces. A church that preaches the Word of God, proclaim the gospel, and last, a church that produces. Acts 2:47, Acts 2:47 in our Bible. Acts 2:47. A church that produces. Acts 2 verse 40 down to verse Acts chapter 2 verse number Acts chapter 2 and verse mga verse na wala na lagi ang verse of 9. Acts chapter 2 verse 47. Look at verse 46 at lagi ang 47. Ano yung tabo sa the day of Pentecost. Look at verse 46. And they continued daily with one accord in the temple, and breaking bread from house to house, and did eat their meat with gladness and singleness of heart. And in verse 7 it's on, praising God and having favor with all the people. And the Lord added to the church daily such as should be saved. Ang tinuod isuon nga church na ay bunga. Nag-produce. I like what Pastor Doug said always, everything alive grows. Ang tanang buhi nagatubo. Patay lang kita magtubo. Everything that are alive grows. That's why our church, hindi ko siguro na mga patay, no? That's why they patay na to, amen? Pero atong kalag, buhi kayo, amen? That's why we need to produce. Kung sa ba itong produce? Number one, a church that produce saved people. Ang atong bunga, ang atong i-produce saved people. That's why we invite people in church. We go and soul winning because gusto na magkaroon of prutas, mag-produce ta o mga luwas na tao. Kung naluwas man ka, and then kita po, naluwas man ta, and then kita po, magkita tao, pili po maluwas, kung baon na atong i-produce, o na atong himuon, mahimong bunga, nga ang mga tao maluwas. Acts 16:30, the Philippian jailer was saying, Acts 8, the eunuch was saying, Acts 10, the Cornelius naluwas. And you know what? It's so there are many people na atong mahimo ma-produce a church that is the saved people. Number two, what kind of kung sa ba ito i-produce? A church that produce good friendship. Amen? Maayo kapag higalaay. Look at Acts 2 verse number 42. Look at ang bibasa kanina. And the Bible says, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine. Next, and fellowship. That is good friendship, amen? Fellowship and breaking bread, breaking of bread, and in prayers, like so on. We need to produce a good friendship. We need to produce a saved people. Number three, so on. We need to produce teachers that able to teach. Look at Ephesians chapter 4. Dali lang. Ephesians chapter 4. That's why the purpose of our service, every time may balimbahon, kinatudluan ta sa Sunday school, nag-learn ta, naman, kaya para mahimo ta, makatudlo sa uban. Ephesians chapter 4, verse number 11, down to verse number 12. Ephesians 4, chapter 11, down to verse number 12. The Bible says, verse 11, and He gives some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors and teachers. Now, so on, ang i-reproduce sa church, more pastors, more teachers, more workers, more evangelists, more people na mag-concern sa kalag. Kaya naman verse number 12, look at verse number 12, so on, for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. So that's why from time to time, mas taas kayo tag pagtuunan, mas taas kayo taong pagtuon sa Biblia, kaya naman, because we train people to be a
a teacher, to be a pastor, to be a worker of this ministry so that we can do more for God. Amen? Oo na atong i-produce. Dili ka mag-produce o mga karnal ng mga tao. Dili ka mag-produce o mga tao nga walay ginahimo para sa Dios. Ang tinuod nga church, nag-produce siya, nag-encourage siya, nadaghan pang mga laborers, daghan pang mga teachers, daghan pang mga pastors, daghan pang mga evangelists, and even workers nga daghan mahimo ang ulaton sa Ginoo. At iso ka, our motive sa tinuod nga church, to produce saved people, to produce a good friendship, to produce a teacher that is able to teach, to produce Christians to grow spiritually. That is our theme this year about the 21st anniversary. Grow in grace, in the knowledge of our Lord Jesus Christ. And last, muli pinakalas, pinakarinrisoon, the church that produce a good family. A good family. Ay, wala ko nagapo sa pamilya nga Kristiyano. And hindi ko na ikaulaw. We grew up sa pamilya na hatred, na bitterness. Dito ngayon ko, di ba kayo bukat, but I saw that kind of family. And dili ko ingon nga nagtubo yun sa Christian home. But I think the Lord naabot sa church na concern of family. I think the Lord na wala ilahin ang concern ng church para sa iyong pamilya. Para sa iyong mag-anak someday, sa iyong mayroong anak someday, sa iyong maapo someday. Na kung wala pa rin mo na-experience karon nga time sa iyong pamilya, nga tibok mong pamilya ka na sa church, kung panikamuti nga din ka mabiya ani nga church, for the sake na someday ikaw, imong bana, imong anak na sa church. Amen. A good family who reading the Bible, who have time for God in church, nagasimba sa simbahan, nagaampo, nagabasa sa Biblia, na sa kind of church na atong i-produce. We have a lot of children na someday mahimo na yung people sila, mahimo ng singles, mahimo na silang itawag ng mga married men, married women. And I believe maabot ang generation igsoon nga manadto na sila, and I believe igsoon the church na kanya tumapatabang sa ila, di ba na makasupply sa ilang pangilanglan financially, but we can help them to have a good family. That is our concern. That is a concern of God. To have a good family. Joshua 24:15, as for me and my house, we will serve the Lord. We always emphasize that. Because kung dili na magtarong karon, ang lukoy ang next generation. Kung mag-give up ka karon, ang lukoy ang next generation. Kung muundang ka karon, ang lukoy ang next generation. Kung pwede ba tayo, anytime, pwede lang tayo ko sa simahan. Pwede ko mo patig dinsan, mag-arabaho ko ba, pwede, kailangan ko na muhabag, anytime, I can do that, pwede na ko na himuon. Pwede na ko kinilayo na akong pamilya. I started this church, na fully ko mas-surrender sa Lord. Kung sa may kalisod na kumagian sa ministry, I will continue. And one of my motive, pag-alin ko because of my family. Ako na nag-mention ganina, one of my nabian nga anak, Timothy, is always telling me, kung mamatay na ka, ako'y mag-pastor lagi. Si Tristan, pang tanong mo ka, ikaw ba sa galit pa, bumbiro ko. Kung bumbiro ka, hindi ba na, bumbiro ka, pastor. Pahayo ko. Si bumbiro, hindi niya pangandoy. Tapos Timothy, wala isa. Mag-pastor siya. One time, tingala ko banat, every. Okay, may punta sa tanan. Magsubo sa pagdala, isang ikaw ba? Ako ang iyo si Tristan, magpakanta. Okay, salamat sa pagkanta. Okay, ano sa pag-ampok? Memorize niya ang program. Tapos ko sa ikuti mo. Nakarakapis sa pagdaan, kaya kung mawala na kami ako ulit. Kamuundan ko. Musa mo yung sa. Kumuundan ko. Musa ang yung kumaon. Church, we do this not for our own. We do this for the next generation.
We try to understand that church is very important more than anything else. Church is not the building, not the name. Church is all about the people inside the building. We need to produce the same people, a good friendship. Wala, naka-church, find a friend. Alam mo, nag-amigo sa gawas. A good friendship is in the church, wala sa gawas. Pantay ka, nakay mga amigo sa gawas, namor na nakay amigo sa gawas, namor mo mawala sa Ginoo. Namor mawala yung desire para sa Ginoo. Namor mapili mo yung baylo, kasi pangalan para sa mga barkada. We produce teachers that are able to teach Christian to grow spiritually and last to produce a good family. A good family. A family na nakahadlok sa Ginoo. A family na nakipag-obedya sa Ginoo. Conclusion. Just examine yourself tonight. If you realize tonight that you are belong to the church na nag-preach the Word of God, nag-proclaim sa gospel, and nag-produce of any people na matabangan or nag-produce a lot of things, if you realize tonight that you are belong of the church, I'm not saying kita nila sakto tama na kita, because what a perfect na church, because what a perfect na pastor. If you look people, we are discouraged. He won't have a perfect soul if you continue to follow the Lord. If you realize tonight that you are belong to the church of God, a truly church of God, would you commit tonight to stay committed? Sa imong nahuna o sa imong paglantaw karon na ako sakto nga church, na ako sa simbahan nga nagawali sa mga balita, na ako sa simbahan nga nagawali sa pulong sa Ginoo, nagabatong sa mga sala, na ako sa simbahan nga nag-produce of other people, Christians. Would you stay committed? Would you stay faithful? Would you stay to support the ministry of the church? And the last, would you stay in church? So dito makita ng ugma. But I believe if we continue 10 years from now, you can see the blessing of God. Ang blessings sa paghinahimo o dili pa nato ma-reap, dili pa nato maani. For 5 years, 10 years from now, I'm telling you, dili ka mag-give up, dili ka magpunta, magpadayon dili ka magbarog sa kamatuoran, magwalis sa mga balita. Magpadayon ka mahirong mabungahon. I believe God will give us the desire of God. Would you stay committed? Would you stay faithful? Would you stay to support the church? Or would you stay in church? If you understand, if you realize na naanak ka sa sakto sa simbahan, please do that. Buhato na ito mga magiging committed ka padayon, maging faithful ka padayon. Padayon ka mag-support sa buluhaton sa Ginoo. And last, magpadayon ka mag-agtong simbahan. Stay in church. Because the church will help in your life. Isod ka ayo igsoon kung wala ka simbahan. Ang dami mo. It is hard ang kinabuhi na wala ka simbahan. Maybe you can enjoy for a little time in a moment of pleasures. But if you not enjoy in the church, isod ang kinabuhi. So that's why samtang nakapatay chance i-story sa Ginoo karon nga hapon. Let's continue to be committed, to be faithful, to support, and also to stay with all of our life. Matay ka, magkaapo ta niya sa tahan, magpamilin ka. Let us pray, yung matumulo, hindi yung matumata, mag-aampo ka. Father in heaven, Lord, salamat once again for this tonight. Salamat, Lord, sa sipahan na inyong i-build ang lugar sa Malapatan. Lord, thank you for allowing us to be part in this ministry. The blessing, Lord, will come with our next generation. We do this, Lord, for
all of the children na nasa likod ka, managko to sila, mahimo to sila, Lord God, na magkapamilya, Lord, even our mga young people na po, Lord, we try our best, Lord, na magpabilin sila sa simbahan so that they can have a good family, they can have a good children, a good heart sa ministry. Lord, I pray that you help us to produce a lot of people that we can teach, Lord, sa among kinabuhi. Lord, thank you for allowing us. Thank you for tonight. We love you, Lord, because you first love us. In Jesus' name. Lagaw ko sa ulo, igsoon, piyaw sa mata. Every head bow, every eye closed. Are you thankful tonight? Kanaakang simbahan na ginabadlong ang imong sala. Are you thankful tonight? Nag-aakang simbahan na concern sa imong kaugbaon. Are you thankful tonight? Kanaakang simbahan na concern kayo ang Ginoo sa imong kinabuhi. Na despite sa atong pagabadlongon, despite sa atong mga pagkukulang sa Ginoo, pero still naalaga mo ka the church tonight. Because God still love you. Because God still have a mercy and grace for us to continue in Him. It is not the will of God na magpalayo ka sa kanilang church because na-save ka rin, gidala ka sa Ginoo rin, himo ka ng members rin, tungod kay aduna siya katuyuan na siya purpose sa imong pinabuhi. Young people, are you glad? Kaya ay concern ang simbahan sa imong kaugmaon, sa imong future family. Are you glad that from time to time ginapadlong ka, nalili yun na buhaton kay it will destroy sa imong future? I hope you appreciate that. Because that is a work of God. Dili na plano ni Pastor, dili na word ni Pastor. But everything we learn, everything we understand, everything we do for this church, it is for our benefits. Kaayuhan na to. Dili makaguba sa imong kinabuhi. Everything ang ay pagpadlong para na sa atong kaayuhan. Dili lang na para sa atong kalautan, na para sa atong kaayuhan. Because God is very concerned with our future. God is very concerned for the next generation. God is concerned for those children someday. He was concerned the family ng mag-God someday sa imong ginagawa. O na kanina church, maski pila na yung mabilin, magpadayon yun ni. Maski pila na lang magpabilin, but still, magpadayon ito kaya na-agree ang blessing. Na-agree ang panalangin. Nakita na ako ang panalangin sa gahong sa Diyos. Panalangin gikan sa pulong sa Ginoo. Kung imo man naman na-realize, stay committed, stay faithful, always abounding in the words of the Lord, always abide in the words of the Lord, and always stay on church. Pabilin kanunay sa simbahan. And if God really spoke to your hearts, kung imo man na-appreciate ang Ginoo sa imong kinabuhi, the altar is open. Kini ka mo doon sa Ginoo.